Sweldo ko na, pwede kong bilhan si Tsiuting ng bagong suit. Ma, bakit ka nandito? Babay. May lakas ng loob na mga liwa sa anak ko. Nasa loob ang ebidensya. Ano pong idadaylo mo? Permahan mo na agad iyan. Ma, sinisiraan nila ako. Tumigil ka. Ayoko makinig ng kahit anong paliwanag mo ngayon. Isang babay. Na nasa set kasama ng mga lalaki buong araw. Sino ang nakakaalam kung ilang beses mo akong niloko? Ang pamilya namin. Ayaw ng babaeng walang respeto bilang manugang. Walang respeto. Ma, Kung hindi mo sinabi na mas mataas ang sahod sa site, pupunta ba ako para magtrabaho na makina? Huwag mong kalimutan, ikaw ang nag-introduce ng trabahong ito sa akin. Paano mo magagawa ang paghusga sa akin gamit lang ang isang larawan? Si Shoring Bie, Nathan siya, gusto kong magpaliwanag ng personal. Shooting, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi na kailangang magpaliwanag. Itong larawan na ito, sadyang pinapicture ko ito. Sinabi ko na noon, Mama, na maghiwalay sa ganitong babae. Hindi mo kailangang mag-isip ng sobrang rason. Pirmahan mo na, mag-goodbye tayong maayos. Shooting, ano ang ibig mong sabihin? Nasa relasyon ako sa anak ng isa sa 4 na pinakamalaking pamilya sa Shangjing, malapit ko nang makuha. Ang Gushi Group nag-invest sa isa sa 4 na malalaking pamilya sa Shangjing, G-Family. Halaga, Halos Tri-Lion, Ikafn Gayon. Hindi na bagay sa akin. Anak na babae ng pamilya ko. Alam mo ba kung sino siya? Siyempre kayo. Ikaw na? Siyempre ang Gu at G ang nagbigay ng bilyong investment kay Tsiuting. Ako ang nagpasimuno niyan. Kung hindi ako ang anak ng Gu. Ikaw, Bie? Ang bilyong investment, si Jean yan ang nagbigay kay Tsiuting. May kagnayan ba iyon sa iyo? Gu mo yan. Alam mo ba ang posisyon ni Jean yan sa negosyo ng Dragon Country? Siya ang may hawak sa kalahating ekonomiya ng bansa. Sinasabi mo na para sa iyo siya. Gusto lang niya na araw-araw ka magtrabaho sa sete. O gusto lang niyang makita ka na parang patay sa kama. Sinabi ni Tsiuting sa akin na pinakaayaw niya. Ay yung parang mamamatay ka sa kama. Walang konting sigla. Talagang nakakainis. Sa usapang galing sa kama. Mas magaling ka talaga kaysa sa akin. Tama na. Gumo yan. Ang kulit mo talaga. Sobrang nakakainis ka na. Sue Shooting. Magsasisi ka. Ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang pakasalan ang babaeng masama tulad mo. Ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang pakasalan ang babaeng masama tulad mo. Anak. Pumirma siya. Tara na. Go Group stock tumaas, bumili ng maraming dayuhang kumpanya. Sa kasong ito ng transnational acquisition, ang halaga ng pamumuhunan ay higit sa trilyon. Sa tingin mo ba kailangan? Kanselahin ang meeting. Kukunin ko ang kapatid ko pauwi. Yargu, ang ulo ng pamilya Rothschild ay nasa operating room para sa operasyon. Maghanda ka muna. Tika, kanselahin ang operasyon. Kukunin kayo muna ang kapatid kayo pauwi.
Kinakansela ang plano sa pag-hack sa defense network ng Amerika. Pupunta ako pa sunduin ang kapatid ko pauwi. Noel, ano ang pakiramdam mo sa paglahok sa Cannes Film Festival at nominasyon bilang Best Actor? Tapos ng interview. Saint-Duin Kao Ange Kapatid Kao Powi. Master Gu, handa na ba ang menu para sa pagtitipon ngayong gabi kasama ang mga banyagang tagapagsalita? Cancel ang state dinner. Pupunta ako para sunduin ang kapatid ko pauwi. Maligayang pagdating sa 2023 LEL World Championship. Sino ang makakakuha ng World Championship? Antabayan and Nathan. Meet, bantayan mo ang jungler. Magsama-sama na tayo sa Snake Land para labanan. Pause muna SA World Championship. Susunduin Kao Kapatid Kao Pauwi. Ikaw talaga, walang hiya ka. Divorce ka na kay Tsuting, bakit bumalik ka pa? Kukunin ko ang mga bagay na para sa akin. Isang taon ka na dito, kinain, ginamit mo ang sa pamilya Tsu, anong meron dito para sa iyo? Palagay ko magnanakaw ka lang ang mga bagay ng pamilya Tsu. Umali ka na. Huwag mong guluhin ang aming pamilya. Matandang babae. Ganito ka asakin. Hindi ka ba natatakot na pumunta ang pamilya ko rito? Pamilya. Ikaw at si Tsuting kinasal, walang pamilya dumating. Saan ka kukuha ng pamilya? Kung sabihin ko, nag-invest kay Su Shooting, ay Kuya Kao. Gumuyan, nazisran ka ing bait. Ako ang tunay na anak ng pamilya Gu. Ikaw ay manggagawa sa construction site. Naisip mo may kaugnayan ka sa pamilya namin. Go. Talaga ba? Tawagan mo si Kuya para pumunta rito. Gusto ko siya makita. Si Gubi mo ba ay kikilalanin ka? O kikilalanin ako? Gumuyan. Akala MOBA sino ka? Ang kuya ko ay pinakamayaman sa bansa. Hindi mo siya basta nakikita lang ng gusto mo. Sich, hindi ka tatawag. Ako na ang tatawag. Ikaw pa ang nagkabit nito, ha? Si Tsuting din ang bumili ng cellphone na ito para sa'yo. Ag-ari ito ng pamilya Su. Ikinupis ka na. Ito ang utang mo sa pamilya Su. Walang hiya ka. Isang taon na akong nakatira dito. Lahat ng kinain, gamit mo. Ako ang bumili gamit ang sweldo ko. Wala akong utang sa pamilya Su. Bastos ka. Gumuyan. Divorced na tayo. Kaya huwag ka nang manggulo dito. Kung hindi, magre-report ako ng trespassing. Kung may utak ka, umalis ka na. Manggulo ka pa. Sige. Magaling. Pag dumating ang 6 na kapatid ko. Sanaganon ka pa rin katapang na kasafin AKO. Tungkol sa iyo. Anak mayaman ng pamilya ka. Tingnan natin. Sa wakas umalis na ang babaeng iyon. Tayo'y magpatuloy sa ating pag-usap tungkol sa kumpanya. Kapag tinanggap ni Tsuting ang pamumuhunan mula sa ikaw, ayain mo ang kapatid mo para maghapunan ang dalawang pamilya. Para pag-usapan ang kasal ninyo. Kasal. Hindi naman kailangan magmadali. Sa yugtong ito, mas mahalaga ang karera ni Tsuting. Tahin, naalala kong may bagay pa akong gawin. Yon lang muna sa ngayon. Kapag may pagkakataon ako, imbitahan ko ang mga kapatid ko para sa hapunan kasama si Tsuting. Tsuting, may ginawa ka ba na ikinagali ni Yanuer? Sa tingin ko kamukha niya. Ayaw niya talaga magkita kami ng kapatid niya. Paano naman ang plano mo sa kasal? Nanay, huwag kang mag-alala, hindi na siya makakatanggi sa kasal. Kasi, buntis siya sa anak ko. Iniisip ko, ang pamilya Gu at Ji. Biglang mag-invest sa akin, siguro dahil din dito. Ikaw talaga, napakabuting anak ko. Ang pamilya Su ay mabilis na yayaman. Itong taon na to, may kapatid na lalaki pala talaga. Paano kung meron tayo nito? Wala ni isa sa kapamilya niya ang dumalo sa kasal, kahit kapatid niya. Gaano kaya kaganda ang magiging sa aking palagay? Malamang na siya ang kasintahan ng taong ito, pero talagang kaakit-akit ang mukha niya. Kung hindi dahil sa pakikialam sa pamilya Gu, hindi ko talaga kayang hiwalayan siya.
Ang aking kalaguyo. Ang lakas talaga ng loob ng taong iyon na lokohin ang asawa niya. Sasagutin ko ang tawag na ito. Sino ka? Ako si Geu Baimo. Sano ka? Naku, ang galing mo talagang magpanggap. Kung ikaw si Gubimo, ako naman ang nanay niya. Sa tingin ko, ikaw ang nobyo ni Gumuyan, yung babaeng malandi. Pinatalsi ko na siya sa pamilya Tsu, umalis nang walang dala. Ito ang telepono. Sa amin na ng pamilya Tsu. Huwag mo nang tawagan muli. Si Gubimo. Akala niya ba talaga na importante siya? Pero, anak, yung kausap mo sa telepono, di ba pwedeng si Gubimo yan? Kahit na siya na. Basta kapangalan lang siguro. Kung totoo man na si Gubimo yung nasa telepono, paano pa kaya si Gumuyan na magtatrabaho sa construction site? Ma. Mas mabuting maghanda tayo na mabuti sa 3 sa seremonya ng paglagda sa pamumuhunan ng Gu at Ji sa pamilya Tsu natin. Pagkatapos ng araw na iyon, ang pamilya Tsu natin ay isa na sa mga bago at makapangyarihang pamilya sa Rongcheng. Kawawa ka naman. Kapatid ko'y nag-asawa sa pamilya Tsu kaya ganyan ang treto. Sinabi ko noon na dapat magpakitang gilas nung kasal. Ikaw pa ang nagsabing ayaw. Ngayon, tignan mo, inaapi na tayo ng pamilya. Si Muyan ang pinakamamahal ng pamilya Gu na pinagpala ng $1,000,000. Paano sila nangahas? Kung alam ko mangyayari ito, hindi ako pumayag sa hiling ni Muyan at hinayaan siyang kumilos ng walang Ang pamilyang Su, tama ba? Hindi pa ako tapos sa kanila. Mayroon kang 5 minuto. Hanapin ang lokasyon ng dalaga at kunin ang residential complex ng pamilyang Tsu. Bukod pa, agad ipadala sa pinakamalapit na demolition. Tawagin mo lahat ng bulldozer, loader, excavator, at mga katulad nito rito. Dahil pinalayas nila ang kapatid ko sa bahay, sisirain ko ang mga anting-anting sa pinto ng pamilyang Tsu. Si Gubay mo sa cat ka na dahil lang may pera? Ikaw lang nag-spoil sa kapatid mo. Gamitin koneksyon. Sa 10 minuto, gusto ko baho ni Tsu Chuting. Paano niya inapi ang kapatid ko? Gagawin ko siyang kahihiyan habang Alam mo ba ang batas, utol? Ang cyberbullying kriminal na pagkakasala. Dati kong ginamot ang mayor ng lungsod ng Rong. May utang na loob siya sa akin. Hintayin mo, tatawagin ko ang patrol team, paikulong ang lugar nila. Ikaw nga hindi mo alam ang batas, hayaan mo na lang sa akin. Yung mga estudyante ko mga bigatin sa industriya ng pagkain sa Rongcheng. Pahirapan ang pamilya Tsu, Keong, kaya yan. Hello lao mo, gusto kong kumain ng isda. Tawagan mo naman isang tao para sa akin. Mas maami, mas mabuti. maging disente. Nakita ko na ang lokasyon ni Muyan gamit ang tiyan niyan. Punta tayo kay kapatid na babae. O nga pala, na-hack KO ang missile system ng Eagle. Lalabas ang blade missiles laban sa pamilya Su. Hindi nito masasaktan ang mga inosente at walang makakahanap sa atin. Ikaw ang panglima. Ikaw, NGA Ange Pananime. Sige. Gagnons Laro, tama? Galing nyo, kaya pupunta ako pasunduin si kapatid. Tidjo, Anong nangyayari? sa tono ni Little Sister, kailangan na tayong kumilos bilang kuya. Hindi nagbabago ang plano. Ikaw magahatid kay Little Sister Pawi. Kami, mga kuya, tatanggalin ang pintuan ng bahay ng Tsu. Pag-uwi ni Little Sister, siya ang magdedesisyon kung ano ang gagawin sa walang kwentang lalaking iyon. Pasensya na, kabayaran namin ito. Sa inyo na ang bahay. Kukunin na. Salamat, salamat. Alis na kami ng asawa ko. Tara na, huwag maglakad kung saan. Baka masaktan kayo kapag nagsimula ang demolisyon. Kumusta ang paghahanda? Halos tapos na. Buksan mo para sa akin. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi pwede tanggalin. Sa pilitang binabaklas ang bahay. Labag ito sa batas. Binili namin ang residential area. Pinagbigyan ng 2 milyon, bawat umalis ang lahat ng nakatira. Tinatanggal ko ang gamit. Ano naging labag sa batas? 2 milyong danyos. Nasaan ang pera? Hindi ko nakikita. Nandito lang yan. Ikalawang anak, dalhin mo ang pera dito. Anak. 2 milyon. Hindi tayo talo. Nanay, sa tingin ko, hindi ito ganun kasimple. Dito kami tumira at hindi narinig ang demolisyon. Kasabay ito ng pagpirma namin ng kontrata ng pamilyang Chu, Gu at Ji.
May nanggugulo sa likod nito. Tama ang hinala mo. Ang ibang mga residente dito ay hindi papagibayin. Kailangan kong gibayin ang lupa ng pamilyang Chu. Anong ibig sabihin nito? Anungin ang anak mo kung ano nung ginawa niya sa kapatid ko na nanloko sa pamilya ko. Nakatunga nga pa, ano pang jibay na yan? Sandali lang. IKFPA. Tagapangalaga ng pamilya. Paano? Nakilala mo ako. Buy-off. Totoo. Mali ang ginawa ko. Dahil para kay Yan kayo, hindi ko nakukunin ang pera. Xuting, Angepera. Maalis tayo. Anak, ito ay 2 milyon. Sabi ng ayaw, ayaw na. Alam na nila na nagpabuntis ako kay Yaner. Itong mga kapamilya, sobrang concern sa mga ganitong kahihiyang bagay. Pagkatapos nilang magalit, manugang pa rin nila ako sa pamilya ko. May punto ka. Mukhang si Chu Chuting ay umaamin na. Kahit umaamin siya, sinaktan niya kapatid ko, ipapaamdam ko sa kanya ang halaga ng pagkakamali niya sa pamilya ko. Saan galing yan? Kanina lang, kinuha ko sa mga taga rito. Anong ginagawa niyo? Huwag kayong mag-away. Tama na. Muyan, narinig ko ang mga kapatid mo ay nasa Rongche. Bakit hindi mo sila hinana? Nag-divorce na kami ni Tsutsiuting. Nakuha niya ang phone ko. Ano? Nag-divorce kayo and I, Sushiote. Divorce na ako, tumatawa ka pa rin. Tama na. Wala. Huwag ka nang umiyak. Magaling ka talaga gumayan. Sinasabi ko sa kapatid ko bakit siya tumawag na magdi-divorce na siya sa'yo. Tapos may kalandyan ka pang iba dito sa likod niya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Kung magsasalita ka pa, baka paluin kita. Halyuin kita. Tol, sinasabi ko sa'yo, huwag magpadala sa babaeng ito. Napakadumi na naya. Isang babae na lagi sa trabaho, kasama ang maraming lalaki. Baka may AIDS pa yan. Linisin mo ang bunganga mo. Hindi man nananakit si Muyan, hindi ibig sabihin na hindi ko kayang gawin. Mayan, dati ka rin ginaganito sa pamilya X. Bilhin pinakamalaking security company sa Chengdu. Laging Sunday and SI Miss Mayan. Kapag may nagmura sa kanya, bugbugin nyo. Ako ang bahala kung may mangyari. Naglalakas loob kang manakit ng babae. Sinasaktan ng babae. Kung di ka pa aalis, bibigyan kita ng isa pa. Naghintay ka, pagka pumirma na ang kuya ko sa investment ng pamilya G at ko, tignan natin. Sabihin mo sa kuya mo, ang apelido ng sumampal sa'yo ay Ja. Tingnan ko paano niya ako haharapin. Ayos ka lang, BA. Ikaw, apelyidong G. Alisin mo yung maruruming kamay mo. Kapatid, ayos ka lang BA. Ayos lang, Krialu, bakit Maggie sa kalang. Yang IBA na yan. Dapat binabaklas ang bahay ng pamilya Su. Huwag palanganito. Maghahanap din ako ng tutulong. Tika, ito ang problema ng pamilya namin. Huwag kang makialam. Layuan mo ang kapatid kong babae. Kang makita-kita yulit. At ikaw ay may hawak na marumi mong kamay, gigibain ko ang mansyon ng pamilya nyo. Gubachan, akala mo takit AKOSAO kahit may sinasabi si Gubiming sakin, pero ikaw. Ano, gusto mo makipag-practice? Practicing. Sige, Tara. Tama na, itigil nyo na. Lagi na lang kayong nag-aaway tuwing nagkikita. Siguro dapat tayong maghanap ng ibang mga kapatid. Magkikita ang buong pamilya namin, hindi ka pwedeng pumunta. Eight, kuya, tama na, sober na. Hindi na kasya sa mangkok ko. Ang payat mo nga mula noong umalis ka. Kailangan mong bumawi. Ginawa ni kuya mo, hindi papalpak ang lasa.
Hindi mo alam, habang nawawala ka. Si kuya ay nabaliw, akala pa nga niya hindi siya sapat kaya gusto mong lumayo sa kanya. Si kuya ay nagni sa harap ng altar ng mga magulang gabi-gabi at nag-self-blame buong gabi. Hindi naman, kuya. Pagkatapos mawala ng mga magulang ko, pinataas mo pa ang yaman ng pamilya ko. Ginawa mo pa nga mas maayos ang buhay ko. Kung talagang ayaw kita, bakit sa kabataan ko takot ako sa dilim at pumupunta sa kwarto mo para sa kwento mo? Izon Kama. Kuya, take it calm ba? Kailangan mo ba ng tubig? Ayos lang. Ang mahalaga ngayon ay inaapi ng gunggong na Chu ang kapatid natin. Muyan, ano ayusin ang sitwasyong ito? Hayaan mo ko ang gaganti para sa'yo. Ano ibig mong sabihin, gubaya mo, hindi ba kapatid kayo rin SI mo yan? Maghanap ng scriptwriter, isulat ang kwento at gawing pelikula. Para masira siya Pangalawa, masyadong matrabaho yan. May espesyal na gamot panghilik, ipakain at ikulong sa kulungan ng baboy. Ang gatlo, kumakain tayo. Hayaan akong gamitin ang koneksyon ko sa Rongcheng. Papabagsakin ang pamilya ng Tsu. Usapan ng sariling pamilya ito. Kailangan ipasa sa iba ang usapan. Hindi na kailangan. Kaya kung mag-hack sa system, burahin ang ay niya, ang natitira sa inyo. Batas dapat ang pairalin. Maging civil tayo. Sa akin, kay dako dapat ipasa ito. Simula bata, sino pa bang mas mahusay sa panggigipit kaysa sa dako natin? Dako, mag-isip ka ng paan. Iniwan ni Chu Tsiuting si Little Sister dahil sa joint investment ng Gu at G families at isang Peking Gu anak. Niyang naipinali. Sa araw ng pirmahan ng investment, ipapakita natin sa kanya kung sino talaga ang nagbigay sa kanya ng lahat. Ipilitin kong malaman niya kung anong klase ng babae ang pinalampas niya. Ang ganda ng lugar na ito. Algang magaling ang anak ko. Mabuti na lang at nag-divorce ka kay Gumuya na mas maaga. Kung hinayaan mo niyang babaeng walang kwenta na manatili bilang manugang ng pamilya Tsu, saan ko ilalagay ang mukha ko? Ma, huwag mo munang pag-usapan, may parating na tao. Ang ganda. Ang ganda, paano siya naging biglang ganyan kaganda? Gumuyan, ang babaeng yan, bakit siya nandito? Naalala ko, ilang araw na ang nakakaraan. Nakita ko si Gumuyan na may kasamang isang lalaki na yakap-yakap niya. Ang sabi niya, apelyido niya ay G. Apelyido G. Sabi ko bakit nandito ang taong ito. Pala, nakikisama sa pamilya G. Xiuting. Apektado kaya nito ang pirmahan natin ngayon. Ang pamilya G at Gu ay matagal nang magkaibigan. Tingin ko, ang batang G ay naglalaro lang sa taong ito. Pak Zavana. Siyempre, hindi napapansinin, pero baka magsalita siya ng di maganda sa harap ni Gu. Ito ay makaapekto sa pamilya natin, Chu. Sa puso ni Heo. Walang problema, minute ka lang. Gumayin. Ang mahal ng damit na yan sa'yo, sayang lang. Anong gusto mong sabihin? Nandito lang ako para sabihan ang iba na huwag maging manhid. Huwag isipin na dahil kausap mong ngayon si MRG. Pwede ka nang magwala sa party ngayong gabi. Kung si Rain mo ang investment ng G at Gusatsu family. Pag nagsawa na si MRG sa'yo, huwag mo kaming sisihin kung itatwa ka namin. Bakit iniisip na ako ang gumagawa ng paraan para makapasok sa pamilya G? Huwag mong akalain na di ko alam. Sinabi ng tao na iyon mismo na siya ay si G. Kung hindi dahil sa pakikipagkakilala kaya ang Master G, paano ka makakarating sa mataas na pirmahang ito bilang isang babae? Narito ang lugar ng pirmahan ng Go Group at Tsu Group. Bilang isang tao mula sa pamilya Go, anong problema kung pupunta ako rito? Baka siya ang sikat na Guheres na sinasabing hindi napakita. Kilala ko siya. Noong nakarang beses, kinansela ni Gu President ang $1 trillion na international merger meeting dahil sa kanya. Ang sikat na artista, si Gu Bizho. Idol Kaoziya. Gusto kong malaman kung anong pakiramdam na maging kapatid niya. MJ Kibigo. Huwag kayo magapaloko sa taong ito. Siya ay tinalikuran ng pamilya Su at walang halaga. Izong Bezes. Hindi matanggap ang pagbagsak mula sa yaman.
Kaya naisip niyang siya ay anak ng pamilyang Gu. Ang tunay na anak ng Gu ay ibang tao. Ang maliit na pamilya Chu. Naglalakas loob na tawaging mayaman. Sa wakas, dumating na kayo, Ginoong G. Pasensya, nagdala ng kahihiyan sa inyo. Kapag natapos na ang seremonya ng paglagda, ayusin ko na siya para maibalik ang dangal ng pamilya Su. Kung wala ang G's Agus. Ano ba ang halaga ng pamilya Chu? G. Ginoong G. Ang lahat ng meron ang pamilya Chu ay galing sa inyo at sa Gus. Tingnan ninyo. Kailan tayo pipirma ng kontrata? Pirmahan ang kontrata. Muyan, ang investment contract na ito ay sa iyo na para sa araw na ito. Gino G. Ito ay kontrata na nagbibilang bilyon. Ibibigay mo ito sa bastos? Bastos dito, bastos doon, di ka ba nagsisipilyo? Tao! Hulihin siya para sa akin. Gino G. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't ang pamilya G at ang Gu Group ay mamumuhunan sa pamilya Tsu? Bakit parang hindi rin nasisiyahan si Ginoong G sa pamilya Tsu? Ibigay mo sa akin yan. Muyan, alam kong sinaktan ka ng taong ito. Gayon, hayaang makaganti ka. Tingnan mo kung ayos lang ito para sa'yo. Jinyan, Bobby Lang AKO. Pinapagawa mo ako ng ganitong karahasan. Hindi yata maganda yan. Kaya nga, pinili ko ang pink na baseball bat. Huwag mo siyang paluin. Si Tsiuting ang asawa mo, hindi mo siya pwedeng kaluin. Asawa. Sa loob ng 1 taon ng kasal namin, lahat ng bagay sa bahay ay ako ang namamahala. Pagdating sa kanya naman, ang pagkakaroon ng relasyon sa ibang tao habang kasal. KO. Pinipilit ninyo akong mag-divorce. Matanda. Problema mo hanapin, mo muna. Pinirmahan ko ang kasunduan ng diborsyo. Hindi na siya ang asawa ko. Gumuyan. Huwag mong isipin na dahil nakatulog ka sa kama ng anak ng pamilya G. Kapag kumapit ka sa may kapangyarihan, magiging maganda ang buhay mo. Ikaw, isang taong ginagsawaan na ni Tsiuting. Paano siya tunay na magkakaroon ng damdamin sa iyo? Sa uli. Ikaw ay isang taong iniwanan na lang. Ako mismo ay isang foreigners. Bakit kailangan makisama sa mga may kapangyarihan? Sa halip, ang iyong makitid na paningin na anak na si foreigners boy. Dati niyang nagustuhan iyon kasi bulag ako. Ikaw. Sinabi mo na si Guyan ang nagdala sa iyo ng 1 trilyong kontreta. Bakit nasa akin ito? Nasan siya? Ibigay mo ang kasunduan ngayon, kung hindi ko palalagpasin ang pagkabigo ng pamilya naming umunlad. Akala mo hindi mo AKO palalagtasan? Ngayon, wala na ang kontreta. Anong magagawa mo sa akin? Balif na. Ang lakas ng loob mong sirain ang kontratang inihanda ng pamilya G, parang sinampal mo sila. Ji Xiao, tingnan mo itong babaeng ito. Gamit ang pagmamahal mo para magwala, ngayon sinira niya ang iyong kontrata. Sa hinaharap, di natin alam ano gagawin niya. Hanggat gusto ni Muyan, kaya kung mag-print ng 10, 20. Kahit 100 piraso hindi kontratang ito para sa kanya. At sino ka? Pakialaman desisyon ko. Sino Kabie? Ji Xiao, malamang nalinlang ka lang ng babaeng ito. Isa lang siyang patapon sa pamilya ko. Bakit mo siya binibigyan ng pansin? Huwag kalimutan, kasama ang pamilyang Gu sa pakikipagtulungan ng 3 pamilya. Hindi ba natatakot kang magtanong ang pamilyang Gu? Sino ka para banggitin ang pamilyang Gu? Alam mo ba ang malaking oportunidad na sinayang mo kung hindi dahil kay Muyan? Baka hindi mo ako makikita sa buong buhay mo. Pero may isa akong talagang dapat ipagpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaroon ng ganitong magandang pagkakataon. Muyan, pakasawan, imona, AKO. Basta pumayag ka, lahat ng pag-aari ng pamilya G ay magiging iyo. Anong ginagawa mo? Tumeo ka. Muyan, matagal na kitang gusto.
Ngayon, bigyan mo ako ng pagkakataon. MRG, pag-isipan mo ito. Si Muyan ay ayaw na ni Tsiuting mula sa pamilya namin. Bakit mo ito ginagawa? Nga, MRG, ikaw ay gwapo at bata. Kasal sa kanya ay magiging biro sa iba. Si Gubimo, ang pinakamayamang tao sa Dragon Country, nandito din gayon. Tingnan natin kung sino ang mangungutya. MRG, salamat sa pagdating. Si MRG ay nais kanselahin ang investment namin dahil kay Muyan. Gusto niyang kanselahin ang investment ng pamilya Tsu at Gu. Sino ang sinasabi mong masama? Mr. Gu, hindi mo magagawa yan. Kahit para sa kapakanan ni Yan kailangan mo akong tulungan. Hindi ka karapat-dapat banggitin ang pangalan ng kapatid ko. Milanayon. Kumpanya nakikipagtulungan sa pamilyang Tsu. Ibig sabihin niyan ay pagiging kaaway ng pamilya Gu. Ginoong Gu, hindi mo magagawa ito. Pinaghahandaan ko ang kooperasyong ito kasama ang pamilya. Paano mo nagawa to? Sinusubukan mong patayin ang pamilyang Tsu? May problem ba, BA? Ano nang dahilan kung bakit ka pa nakatayo? Palayasin ang lahat ng tao ng pamilya Tsu. Genian. Ikaw, batang ulo, bakit nakaluhod ka diyan? Tumeo ka, kuya. Nag-propose, AKO. Si Muyan ay bata pa. Usapang Castle, sa kanale. Umalis na tayo. Bakit tuwing ganitong sitwasyon, may taga-pamilya na sumisira? Laking kahihiyan ako sa pagpapakilala. Ang nangyari ngayon, maliban sa mga nandito, ayaw kong malaman ng iba. Kuya, bakit ang bilis mo maglakad? Gusto mo ba talagang mapakasal kay Jinian na yun na bastos? Kung ayaw mo, mabuti sana. 3 araw na lang at kaarawan ko. Gusto kong maghanda ng party sa... Dirty simple lang tayo, pero ang dami nang nangyari, hindi na pwede itago. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang prinsesang pinapaboran ng pamilya Gu. Ano, nagkita ba kayo para sa negosasyon? Hindi. Yan Malaki ba ang kasalanan namin, ang pamilya Tsu, sa kuya mo? Winasak ang bahay ng pamilya Tsu. Ngayon, buong industriya ay iniwasan ang pamilya namin, ang pamilya Tsu. Ano? Habang nagda-drive si Papa kay Gubimo, narinig niyang positibo ang tingin sa pamilya Fu. Bakit ganito? Hindi Montag pa alam? Yan alam ka Ang pagbubuntis mo bago ang kasal, ay hindi magandang bagay para sa pamilya Gu. Pero ang pamilya namin, kapag nakipagtulungan sa Gus, saka tayo lilipad. Lahat ng ari-arian ng Tsu sa mga anak natin mapupunta. Sa anak natin. Tungkol dito sa usapan. Sana ay makuha mo. A young G family. Huwag na nating pag-usapan. Yung si Gumuyan, nakipagkutsabahan sa anak ng G family. Dahil sa kanya, ayaw na ni Jinian makipagtulungan sa ating Tsu family. Yaner, ang kinabukasan ng Tsu family ay ang kinabukasan mo at ni Tsiuting. Ikaw ang prinsesa ng Gu. Binibabi ka ng mga kuya mo. Tungkol dito sa usapan, kailangan mong maging mas maingat. Pero kayo. Kung ako nga ang Gus panganay, bakit pa ako pupunta sa pamilya Fu? Yan May inalala ka ba? O kaya? Kahit ito hindi mo kayang gawin. Sinong may sabi niyan? Kaya kong gawin. Pagkalipas ng 3 araw, may birthday party ang kapatid sa Rong City. Papasukin kita sa likod ng pintuan. Nagpunta ako deti para humingi ng tawad. Pero, huwag banggitin sa harap ng kapatid ko. Ang pangalan ko at ang tungkol sa pagbubuntis ko. Naiintindihan ka Yana. Huwag kang mag-alala, kapag natapos na ang pakikipagkasundo namin sa Gu Company, agad kitang pakakasalan. Hawa. Yaner, bakit naisip mong tawagan ako ngayon? Ma, di ba sinabi mo na tatunggaran mo lang ikaw na ikaran ni Kuyang Master? Gusto rin sumali ng kaibigan ko. May paraan ka bang mapasali sila? Kahit nakalaga ako enggep, Ang tagal ko nang naging yaya. Pero, Mama, pinangako ko na sa kanila. sige, mag-isip ako ng paraan. Alam ko na ang mama ko ang pinakamabait sa akin, mahal kita. Anak, siguraduhin na mama mo na mabubuhay ka na may karangyaan at kalayaan.
Ang pamilyang Gu talaga ay napakalaki at napakayaman. Ang marangyang pagdiriwang na ito ay kahanga-hanga. Ang birthday party ng family ay talagang may mataas na halaga. Narinig ka o. Ang hindi kailanman nagpakita ang anak na babae ng family. Ngayong pagkakataon, magpapakita rin siya sa party. Hindi ba't sabi niya hindi siya magpapakita sa party dahil hindi magandang pakiramdam? Ano no, Jerry? Pagsapit ng birthday party ng kanyang kapatid, baka kailangan siyang bumalik. Tingnan, anak ng family, kwintas sa lead. Baka binili ng pangalawang kapatid niya, Gupishaw, ang Heart of the Ocean na 10 bilyong halaga. Gumuyan. Bakit siya nandito? Walang duda, kalagang anak mayaman, yung kwintas na nagkakahalaga ng 10 bilyon, bagay na bagay sa kanya. Ang kapal na mukha mo, kara magpakita dito. Huwag kayong magpapalin lang sa babaeng ito. Hindi siya tunay na anak ng G. Nangaliwa sa kasal at iniwan ng anak ko, isang babaeng itinakwil. Talagang walang delikadeza. Paano yun? Kwintas, puso and gidagat. Hindi peke yun, tama, at ito ay kasayahan ng mga G. Hindi basta-basta lang nakakapasok dito. Seguridad, alisin ang matandang babaeng yan. Anong plano mo? Ikaw na walang hiya. Mukhang nababaliw ka. Ito ang handaan ng pamilya Gu, kaya syempre pwede akong pumunta. Kayo naman, alam ko wala ang pangalan ninyo sa listahan ng mga bisita, di ba? Mukhang hindi mo yata alam. Ako ang personal na inimbitahan ng prinsesa ng Gu family. Hindi tulad mo na umaasa lang sa koneksyon. Susero at sumingit lang rito. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba klaro ang sinabi ko? Kung hindi lang dahil sa koneksyon mo kay Senior G, paano magkakaroon ng kapatan ang tulad mong walang hiya? Na makapasok sa handaan ng Gu family? Hindi ba't kaya ka narito ay para magtaguyod sa kanila? Gumuyan, nagkamali talaga ako ng husga sa'yo. Akala ko isa kang tapat at disenteng babae. Ngayon, tila isa ka na lamang kasuklam-suklam na babaeng walang gagawin para umangat sa lipunan. Sa tingin ko ay ninakaw ang kwintas na shoot niya. Siya ang dapat mong arestuhin ngayon. Kahit ano, mas maganda ako kaysa sa iyo, lalaking nabubuhay gamit ang babae. Wala akong pakialam paano ka nakapasok dito. Pero kaarawan gayon ng kapatid ko, at ayaw kong masira ang kasyahan. Kawardiya. Itapon sila palabas. Kayong dalawang walang hiya. Lumayo kayo sa akin. Ako ang magiging biyena ng binibini ninyo. Aano ninyo ako nagagawang tratuhin ng ganito? Kapag nakasal na si Yaner kay Tsuting, hindi kita hahayaang makalusot ng ganito. Ang pangalawang anak ng pamilya Guyan at mas gumuwapo siya. Dumating ang pangalawang anak ng pamilya Gu. Makikita naman natin mamaya kung sino ang totoo. Sino ang ayaw mong palampasin? Sino kayo para mapasama sa pamilya namin? Karapat-dapat ba kayo, pamilya Su? Kumusta ang maliit na kapatid? Nasampal lang siya. Ano pang inayante mo? Bilis, tawagan si Lausan. Naalala ko may gamot siya mula sa Dragon Kingdom. Bilisan mo, magbigay ng 10 o 8 para sa kapatid. Para sa pamamanhid ng mukha. Gushe. May hindi ba pagkakaintindihan dito? Paano siya naging kapatid mo? Kailangan pa bang sabihin? Alam mo na mga taktika ng babaeng iyon. Kung kaya niyang ligawan ang iyong master ng pamilya G, syempre, kaya rin niyang ligawan ang iyong master ng pamilya Gu. Sa tangjang Kiao, isa lang siya malapit na kapatid. Malapit na kapatid, medyo may pinapatama itong matandang babae. Bakit ka tumatahol na parang as? Gushaw, palalalan. Huwag kang paloloko sa babaeng yan. Ilang araw lang ang nakaraan, kinikilig pa yan kay G family siyang master, tapos ngayon niya kakagad sa'yo. Ganitong klaseng babae, dapat magingat ka. Baka magkasakit ka pa. Malandi. Tama ka Gushaw. Di mo alam na noong kasal siya sa anak ko. Gushaw, baki mo ako sinampal? Totoo lahat ng sinabi ko, pati itong kwintas na nasa lig niya. Bakit mo ipapashoot ang mahal na kwintas sa ganitong babaeng walang kwenta? Siguro hindi mo alam.
Napakamahal ng kwintas na ito. Kung kay Yanner ko ito ibibigay, baka may suit ko rin. Ganito rin sila dati sa'yo. Hindi pwede, hindi dapat malaman ng pamilyang Gu ang nakaraan. Baka bumagsak ang tingin nila sa pamilya Su. Gu mo yan. Mag-asawa naman tayo. Kung may sasabihin ka, huwag mong sabihin sa harap ng pamilyang Gu. Ang magtangkang apiin ang pamilyang Gu. Napakalakas ng loob mo. Sandali lamang, wala akong alam. Alam ko na nagdalang tao ang maliit na prinsesa. Galit kayo, pero totoo ang pagmamahal ko kay Yanner. Yenner, Nangangako, sa hinaharap kita. Ibibigay ko sa maliit na prinsesa, hindi lugi ang pamumuhunan sa akin. Ang proyektong ito ay siguradong kikita. si Yenner ay hindi ang pinakamamahal na bunso. Siya ang tunay na MGA Tao. Hilain siya palabas. Sino ang nagbalabas sa kanya? Si Monsieur Gu. Talaga hindi ko alam na mga taong pinapasok ko. Ay dito pala pa manggulo kay Miss. Kung galam kaulan. Hindi ko talaga sila papapasukin, Margo. Pagpatawad mo ako ngayon, may pamilya akong binubuhay. Patawarin kita? Karapatapat, kabiye? Simula na yon. Hindi ka nakasambahay ng pamilya Gu at hindi ka na kailanman tatanggapin ulit pati mga anak at apo mo. Umalis ka ngayon din. Ngayon, Terra magresign tayo. Pacusap, Butler. Pwede bang kusapin mo si Boss Gu? Gusto ko talaga magpatuloy dito. Wala tayong magagawa, kasalanan mo to. Isang trabaho na may sahod na 10,000 kada buwan, may 2 day off, at kumpleto sa benepisyo, sinayang mo. Mal. Ma, natapos na ba yung deal nila su shooting at Bosco? Hindi pa. Papaano nangyari yon? DBA sabi inay papagusto inay boss gumakipag-deal kay su shooting? At saka ma, buntis na ako ngayon. Buntis ka na BA? Nagawa kong mabuntis ang anak na babae. Nakakagalit ito, pero mahal ko si Yanner. Kailangan mo tulungan ang anak mo. At siguradong lumitaw na ang pagkakakilanlan ko ngayon. Kaya ma, isipin mo ng paraan para magkaroon ako ng larawan na kasama ang 3 kapatid na lalaki ng pamilya Gu. Pwede ba yun, para mapabilis ang kanyang desisyon na pakasalan ako. Ayoko na walang ama ang anak ko pagkasila. Sige. Gagawa ng paraan si Mapa sa'yo. Gu Yanner, buksan mo ang pinto para sa akin. Lucio. Hindi ka talaga anak ng Gu family. Sino ka ba talaga? Yanner, kung sinabi mo lang na mas maaga, kahit magkaalit ang pamilya namin at Gu family, hanggang sa maghantong sa pagkasira. Sa kanilang gali, kinilala nila ang ex-wife ko bilang tunay na kapatid. Hindi sana kita tinrato ng ganun dati. Mama, sa pagkakataong ibinigay mo ngayon, hindi ko nasasayangin. Kakatapos, okay ka? May nasaktan ayo? Ayos lang ako, pero seryoso akong gustong magpakasal sa'yo. Nagawan ko ng sama ng loob ang 6 na kapatid ko. Hindi ko rin inaasahan na dahil sa akin, hindi ka nakapirma. Walang problema yan, basta sorry lang tayo, et zaka. Di ba sinabi nila sa text na magpunta tayong magkasama sa mansyon? Sa pagkaalam ko, pupunta rin yung 6 na kuya bukas. Isama mo rin ako. Pagdating ng panahon, sabay tayong pumunta para ipakita pagmamahal. Siguradong makakakuha tayo ng atensyon. Ito. Hindi pwede. Bakit? Siya nga pala, alam mo naman na mahal ako ng mga kuya ko. Minsan, nagkakaroon kami ng tampuhan. Kasi gusto nilang patanggalin ang bata ko at ilayo ako sa'yo, pero ayoko pang sumuko. Kaya kung dadalhin kita doon, ayoko lang sanang lalong magalit sila. Kapag nangyari yon, baka hindi ko na may ligtas ang batang nasa tiyan ko. Kaya ganon. Kumuha na lang tayo ng marriage. Talaga? Ang plano ko sana ay matapos ang kontrata, saka kita papakasalan ng bongga. Pero mukhang kailangan kong pagtiisan. Hindi ako nainis.
Ang makasal sa iyo ang pangarap ko. Pagkatapos ng kasal, babawi ako sa'yo. Naku kuya. Sa kaarawan mo, inilahad ang pagkakakilanlan ni Bunso sa harap ng lahat. Ang galing mo. Kuya, sa ginawa mong yan, bilang panglima sa ating magkakapatid, pakiramdam ko wala akong silbi. Ganon din ako, bilang pangalawa wala akong ginawa para kay Bunso. Hindi naman. Sakaenjia pala, yang moka emo, mazakit ba? Hindi na. Di ako naniniwala. Ako na. Ang ganitong bagay, hayaan mo na si kuya. Magaling si kuya sa medisina. Siguradong magaling din ang kanyang galaw. Hayaan mo na siya, si kuya. Si kuya lang ang magiging maingat kay Bunso. Pagdating sa atin, kahit sina yung mga nakapila sa klinika niya. Talagang walang awa. Kahit na ang mga nagpapatingin sa kanyang sakit ay mga prominenteng tao. Ginagawa niya iyon nang walang pakialam sa sakit. Yung hindi gumagamit ng anesthesia. Mazakit PABA? Bukas araw ng pagunita sa kinupkop na magulang. Para mas madaling mag-alay, ginawa ko yung lugar na paang isang estate. Mamaya, darating ang tagapamahala ng estate para sumundo sa atin. Anak, gayon hindi na pwedeng mabigo ulit. Alam ka o, kaya kahapon, nakakuha kami ng sertipiko ng kasal. Talaga namang, anak yaw, ang bilis mong kumilos. Sa ganito ang development, sa tingin ko hindi magtatagal ang negosyo ng pamilya Su. Tiyak na lalago ito ng husto. Tama nga ang kasabihan, walang paghahambing. Walang sakit. Kung ihambing mo si Gumuyu, Keguyanuer. Napakasama niyang babae. Talagang nasayang ang isang taon mo at kahit pa nga. Nagabala ka ng husto para dito. Sa pagbibigay lugod na bagay. Ma, wag banggitin siya sa harap ko. Ziyan ay Alam na ni Ma. Pero galissima. Kasi kung hindi dahil sa kanya, paano ako? Pero mabuti na lang si Yanner. Humingi kay kuya ni kuya na magpadala ng kots para kunin tayo. Binigyan ka ng isa pang pagkakataon, kaya tratuhin mo siya ng maayos. Kung hindi man. Huwag mo akong sisihin sa pagbaliwala sa ugnayan na mag-ina. Hangit long kapitit. Inimbitahan na mo ba sila? Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng umampon sa akin. Paano ko papapasukin ang kasambahay? Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Pinapasok talaga kami ng kasambahay. Pero magkamag-anak na kami ngayon dahil sa kasal, kaya hindi na kailangan palalain pa ang sitwasyon. Sino ang sinasabing magkaugnay? Huwag mag-aspire ng higit pa. Tama ka. Baka hindi pa nasabi niyan sa inyo. Hindi lang siya bantis. Pati. Kasal na siya sa anak ko. Anong kinalaman ng pagbubuntis at kasal sa amin? Alam kong galipya kayo. Hayaan si Yanner magsalita. Yana. Ang kapatid mo ang pinakamamahal mo. Ngayon, may sasabihin ka. Hangit long kapitit. Sino ang pangatlo mong kapatid? Si Gumuyan lang ang makatawag sa akin ng ikatlong kapatid. Ikatlong batang guro. Hindi tama yan. Kahit na pinalayas si Yanner, bahagi pa rin siya ng pamilya mo. Yanner, huwag ka masyadong mag-alala. Sinabi lang na kapatid mo ang mga iyon dahil galit siya. Huwag mong masyadong personalin. Sigurado ako, mahal ka pa rin na ikatlong kapatid mo. Mahal siya. Anak lang siya ng tagalinis at ng driver ng pamilya Go. Karapat-dapat ba siya sa pagmamahal? Si Gumayan lang. Ang prinsesa ng pamilya Go. Ang karapat-dapat sa pagmamahal naming 6 na magkakapatid. Ano? Siya talaga ang anak ni Gu. Paano pa magiging pe? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin, Muyan? Kung alam ko lang, hindi ko hahayaan na maghiwalay kayo ng anak ko. Ma, Totoo, mataas ang naabot. Ayaw ko na silang makita, kuya. Ang hiling ng kapatid ay tiyak kong tutuparin. Ihagis niyo sila sa labas. Ipalas na ayaw. Muyan, nagkamali ako. Talaga nagkamali ako. Hindi ko dapat pinakialaman ang relasyon ninyo ng anak ko. Pero ang anak ko ay inosente. Ang dahilan kung bakit nagawa niya ang mga iyon ay dahil akin ang plano. Huwag mong isiping galit siya sa iyo dahil mahal ka pa rin niya. Dalhin mo siya. Muyan. Kapatid. Yang sinabi na. Huwag ka mag-alala kuya, ayos lang ako, hindi ko na gusto ang taong kinainisan ko kaya iyong kanina. Sabihin niya, hindi na ako maapektuhan. bukod pa rito. Siguradong gagawin ko silang magbayad para sa mga nangyari. Essay Nakaran. Sa wakis lamaki ka na. Lumaki na nga. Ang bait mo.
Kuya, lumaki kayo. Di maari ang physical contact ng iba't ibang gender. Pero si kuya hinawa niya. Sige nana. Ate, nandito pa kami. Langit, nag-away paran ba kayo, kuya? Kale. Bakit hindi pa kayo natutulog? Inyayos na ng pangatlong kapatid ang kwarto na ito. Gusto niyo ba matulog tayo sa isang kama? Katulad nung bata pa tayo. Pwede tayong maglatag sa sahig. Hindi pwede, kailangan ko mag-isip ng paraan para hindi ako madaling lapitan ng mga kapatid ko. Nahanap ko na. Gabina. Paano niyo napalaki na maayos ang 6 na kapatid? Mukhang mahaba ang gabing ito. Malamig sa labas, mag-ingat ka sa sipon. Kuya. Bakit hindi ka pa natutulog? Kasi nag-aalala ako sa iyo. Saka ngayon ang araw ng kamatayan ng amain at ina. Baka iniisip mo sila ng sobra. Mawangkik ka. Kaya lumabas ako para samahan ka. Kuya, salamat sa'yo. Talagang hindi ako marunong mag-isip ng mabuti. Nagdulot ako ng maraming problema sa inyo. Pasensya na. Huwag kang humingi ng tawad. Dahil kung wala ka, wala rin kayo. Kuya. Hindi kayo gets yan. Amain na. Sa totoo lang pumunta sa ampunan. Hindi talaga ako ang dahil ang tatay ko ay kriminal. At ang nanay ko ay may sakit sa pag-iisip. Natatakot sila na paglaki ko. Magiging katulad ako ng mga magulang ko. Akala ko rin na sa buong buhay ko. Hindi ako karapat-dapat magkaroon ng pamilya. Pero sa ampunan, pinili mo ako sa kabila ng ikaw ay 2 pa lang. Humawak ka sa akin, huwag bumitaw. Simula noong sandaling iyon. Nangako, kayo. Napoprotektahan kita. Kahit itigil na ang buhay ko. Kuya. Magkakaroon ka rin na sarili mong pamilya sa hinaharap. Hindi mangyayari yan. Pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5, pang-6 na kuya, sila magpapakas. At kung labagin ito, ang kapalit nito ay hindi natin kayang tiisin. Anong kapalit? May meeting SI kuya bukas. Papasak na kayo. Kuya. Hindi mo ba pwedeng sabihin sa akin? Nangako kina tatay at nanay. Hindi pwede sabihin. Sige, naiintindihan ko na. Kuya. Hindi mo sinabi kay Bunso yung tungkol sa pinag-usapan natin, di ba? Kuya. Nangako tayo kina tatay at nanay. Huwag mong limutan ang sumpa binitiwan natin no. Hindi ko sinabi. Sige na. Matulog ka na ng maaga.
Guyanuer. Ang baho mo talaga. Umalis ka na ngayon mismo sa bahay namin. Hindi ko sinasadya at saka may anak pa ako ng pamilya niyo sa loob ng tiyan ko. Nagpakasal pa kami ni Futing. Hindi niyo talaga pwedeng itaboy ako. Futing, pwede mo ba akong tulungan magsalita ng ilang salita? Nagdadala na si Yen ng bata mula sa pamilya Tsu. Ngayon, kung palalayasin natin siya, medyo brutal iyon. Brutal? Siya ang dahilan kung bakit nawalan ka ng malaking kontrata mula sa Grupo Gu. Hindi ba siya brutal sa atin? Kung hindi dahil sa kanya. Baka ngayon nakaasa na ako kay Muyan bilang isang mayaman. Nawala ang malaking kontrata mula sa pamilya, pero mayroon pa tayong anak ng pamilya G. Babay. Anong ibig mong sabihin? Dahilan ayaw ng pamilya G makipag-usap sa atin tungkol ay dahil na-offend ko siya. Pero nakita ko sa internet, mabait si MRG. Basta mag-sorry ako na mayos. Sigurado. Babalik ang kanyang loob. Sigurado ka ba? Noon nag-attend tayo sa birthday party ni Big Master Gu, nakita natin mismo ang attitude ni MRG kay Gumuyan. Siguradong dahil kay Gumuyan. Hindi siya makikipagkalakalan sa pamilya namin, so. Dahilan ng kabaitan ni MRG kay Gumuyan ay dahil si Gumuyan ay tagapagmana ng Gugro. Paano niya magugustuhan si Gumuyan? Anak, ano bang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, matagal nang alam ni G na tagapagmana si Gumuyan ng Gugro. Lalo na't mas marami silang alam sa mundo ng mga mayayaman kaysa sa atin. Oo. Pwes bilisan mo, humingi ka ng tawad sa kanya. Sa pagkakataong ito, yayaman ang anak ko. Nakasalalay na sayo, yan. Pero parang hindi naman yata maganda na wala akong dala tapos hihingi ng tawad. Kaso, wala na rin ako masyadong mahalagang bagay, pati mismong bahay natin. Rentala nito. Di ba deti binilhan ka ni Gumuyan ng alahas? Baka pwede mong isanla. Hindi pwedyan. Kung ibebenta ko lahat ng alahas na bigay niya, paano kung tanggapin lang ni Gigi ang regalo? Anong gagawin kung walang aksyon? Kaya, tingnan mo si nanay. Nanay. Sa palagay ko tama si Yaya kong. Kung hindi ibigay ang kaunting pera na to. Kung ganoon, mawawalan tayo ng kahit kaunting pag-asa, kaya't hindi nakakapanghinayang ang pagjakpat na ito baka. Ang matatanggap nating gantimpala, mas higit pa sa inaasahan natin. Ito. Sige. Sandang kaunalan kayo. Pupunta na akong gayon. Alam ka o. Dati kang nagnanakaw ng pera ni nanay, pati mga alahas niya. At palaging isinisisi ni nanay. Kay Gumuyan, kahit di ikaw o alam. Bakit mo ginawa yun? Pero sa oras na ito, ang pag-asa ng buong pamilya ay nasa iyo. Basta maayos mo ito. Para sa akin. Magtanong ka na lang kung magkano gusto mo. Ibigay ko sa'yo black card. Walang limitasyon. Kaya, talaga bang bibigyan mo ako ng black card? Siyempre naman. Kailan ba? Hindi natupad ang sinasabi ko. Anak, ito ang lahat ng alahas ko. Ngayon, dapat mo magagumpay. Huwag kang mag-alala, Ma. Sigurado akong magtatagumpay ako nitong bises. Kang hindi, idadalhin ko na lang ang sarili ko sa kama niya. Alaga namang masipag ang anak ko. Salamat sa iyong sakripisyo. Para kay Mama at Kuya. Hindi ito mahirap. Atiya. Matagal ka nang hindi bumisita sa aming kasino. Matagal na kitang hindi nakikita. Hindi ko maibahagi ang balita. Anong magandang balita? Sa casino Nathan, may isang babaeng nakamaskara doon sa malayo. Suwert Naya Sobra, ginawa niyang milyon ang ilang libong piso lang. Kalukuhan. Isang bilyon NG ayun. Ano? Isang bilyon? Kung hindi lang ako kulang sa pera noon, sasabay sana ako sa pustahan. Huwag kang mag-alala, babalik siya mamaya. Ikaw, papunta kabiye na yung Gabi? Ito. Atya, huwag ka nang magduda. Darating siya ngayong gabi. Gabi, huli na itong pagkakataon. Darating ako ngayong gabi. Ate Yaya, magkano ang balak mong dalhin? Sa pagkakataong ito, kinuhang lahat ko ang ipon ko. Patty. Humiram pa sa labas. Dadalhin ko lang itong kahon.
At Yaya, ano ang laman ng kahong ito? Lahat ng alahas ng nanay ko, mahalaga iyon. Kapag sumali ako sa taya ng taong iyon, kaya kikita ako ng malaki. Sa wakas, malaki nga ang puhunan. Siyempre naman. Pag yumaman si Ateya, huwag kalimutan ang mga kuya namin. Sige, Bills and Nathan, ayokong palampasin ang pagkakataon na ito. Sige, Tera. Napakadaling kitain ang pera mula kay Gumuyan. Isang araw at isang gabi nang nakalipas. Baki wala pia si Yaya. Kung gusto mo hanapin ko siya, Sige, ang gaya sa daon. Kuya, ano nangyari Yaya, naibigay mo na ba ang mga gamit? At ano ang sinabi ni Ginongji? Pumayag ba siyang makipagkontrata kay kuya? Para sa malaking deal. tinanggap niya ang regalo, pero ayaw pa rin niyang pumirma ng kontrata kay kuya. Baki gana. Tsuyaya, huwag kang magsinungaling. Pagsisinungaling. Anong pagsisinungaling? Tsuyaya, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi sasabihin ang totoo, huwag sisihin. Hindi ko talaga sinasadya noong una kong kinuha ang pera iyon. Gusto kong tulungan si kuya at mama kaya pumunta ako sa casino. Sa unang kalahati ng gabi nanalo pa ako, pero sa huli kalahati, nagsimula na akong matalo. Kaya lahat ng alahas ay ipinatalo mo. Sagot ka na ngayon. Nabos lahat. Diyos ko. Paano na ang buhay na ito? Parang yung tatay mo, mahilig ka rin sa bagay na yon. Ginawa ko lahat para mapalaki kayo. Kate na. Sinabi ko na huwag kang maglaro niyan pero tingnan mo ngayon. Sinundan mo ang yapak ng tatay mo. Ma, gusto ko lang makatulong sa'yo. Kasalanan kayo lahat. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo na lang ako. Kung babatyuan kita, wala na kayong perahe. Diyo ka naman. Pwede mo bang buksan ang mga mata mo at tingnan mo kami? Gusto mo ba kaming itulak sa kamatayan? Tumahimik kayong lahat. May dekada po ako sa... Mamaya na kitang tuturuan ng leksyon. Kapatid, may naisip ka ba paggawa mo nitong sinabi mo? Hahanapin ka o si Gumuyan. Dati niya akong mahal at alam niya kalagayan ko. Sigurado, hindi magkukunwari walang Oo, Njia. Sobrang gusto ka ni Muyan. Kung magmamakaawa ka sa kanya, siguradong papatawarin ka niya. Alika na, bilisan mo. Oy. Papuntahin si Gumuyan dito. Pasensya na. Sabi ng among kong babae, kahit sinong dumating. Hindi niya haharapin. Ako ang dating asawa ni Gumuyan, ang lalaking pinili niyang maglayas para makasama. Pakiabot mo sa kanya ang mensahe, iyak pupuntahan niya ako. Apag nagkita kami, bibigyan kita ng malaking pera. Paatiyak na komportable ang iyong pagre-retiro. Bigyan mo ako ng malaking pera. Wala sa suot mo ang mas mahal kaysa sa akin. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan? Huwag kang gumawa ng gulo dito, kung hindi, palalayasin kita. Ako ang mahal ni Muyan. Ang lalaking hindi niya kayang hindi pakas. Hindi mo pwedeng tratuhin ako ng ganito. Ikaw ang hindi niya kayang hindi pakasalan. Muyan, sa wakas, lumabas ka na. Alam mo ba, mula nang maghiwalay tayo, hindi ako makakain ng maayos. Balikan mo na ako. Balikan, kapal na mukha mo. At saka, wag mong sigawan ang harap ng bahay ko. Muyan, dati hindi mo ako pinagsasabihan ng ganitong kasamang salita. Muyan, bakit nagbago ka? Hindi lang nagbago para sa akin. Alam ko na ang pamilya mo ay mga parasitiko mga tusong tao. Kaya. Talaga bang ayaw mong makipagbalikan sa akin? Ziga. Dahil ayaw makipagbalikan, ipahiram 1 milyon. Ibigay ang 1 milyon, hindi na kita guguluhin. 5 milyon. Kaya ko talagang ibigay yan. Pero, Bibigay ko sa aso. Hindi ko ibibigay sa'yo. Muyan, huwag kang maging walang hiya. Agpapakumbaba makipag-usap sa'yo tungkol sa pagbabalikan ay malaking oportunidad para sa'yo. Kung tutuusin, bukod sa akin, wala nang iba pang gustong kumuha sa... Akin ka. MRG, anong ginagawa mo dito? Basta si Muyan ay gusto magpakasal, gagawin ka pa.
Bakit naman ginamit niya ulit ang mga gintong taktika? Gets ko na, para ako'y matulungan na maalis sa taong ito. Nakikira MOBA yan? Kung wala ka, mas gumaganda pa ang buhay ko. Ginoong G, hindi mo kailangan pababain ang sarili para lang may maayos siyang exit. Hababang, mahal ko siya ng higit 10 taon. Ano ang ibababa ko? Mahigit 10 taon? Tayo'y magkasama ng 8 taon. Una, ikinobli ko ang nararamdaman ko ng Hindi ko na kayang pigilan pa. Kaya nagumusta ako sa'yo. Talagang takot na takot ako noon. Baka ayaw mo makipagkaibigan sa akin. Sa awa ng Diyos, maganda ang resulta. Hindi mo ako Tama na ang pag-ate ninyo, hindi ako naniniwala. Kahit gustuhin mo siya, gusto ni Gumuyan, pero siya gusto lang ako. Talaga? Sino nagsabay? Gustong gusto ko siya, saksi. Gumayan, hintayin mo. Kahit wala kayong puhunan mula Gu family o G family. Makakakuha pa rin ako ng sarili kong puhunan. Sisiguraduhin ko na magdusa kayo. Kinanalan. Huwag mong pansinin ang sinasabi niya. Yung project na iyon, ako pa ang nag-isip noon. Buong tulong ako para makatulong siya. Gusto kong makita kung paano siya makakaayos kung wala ako. Hindi ito ang gusto kong sabihin. Ano bang gusto mong itanong? Sabi mo, gusto, mo, AKO, tapos, yan ang gusto kong itanong. Pasensya na kanina, ginagawa ko lang yun para maasar siya. Nandito ako para imbitahan kang kumain. Interesado ka ba? Naman, malaki ang naitulong mo sa akin. Siyempre hindi kita tatanggihan. Pero ako na magpapakain sa iyo. Sige. Alam ko namang di mo ako mahal. Pero bakit masakit pa din nung na-reject? Happy Punin, KO, on driver para sunduin. Papunta SA, 5. 5-star hotel. Anong problema? Ayaw, mo bang kumain? Puniteo SA Western Restaurant. Hindi naman ayaw, gusto ko lang na ihaw-ihaw. May malapit na sinasabi ko palaging puntahan. Sige, ikaw ang masusunod. Tara. Ginoong Gumuyan. Alam mo ba na nung nawala ka, sobrang miss ka ng pamilya namin. Pati si Mama, gabi-gabi tinitignan ang picture mo habang umiyak. Gayon, alam na namin lahat ang mga pagkakamali namin. Please, magbalikan kayo ng kuya ko. Huwag mo nang payakin si Mama, okay? Hindi kompleto ang pamilya namin kung wala ka. Hindi kompleto kung wala ako o kung wala yung pera ko. Paano mo nasabi yan? Totoo namang miss ka ni Mama, kaya siya umiyak araw-araw. May malaking parte kung bakit nagloko ang kuya ko. Kung hindi mo tinatanggihan mag-ayos o pinapahintulutan ang kuya makipag-close, bakit siya maghahanap sa iba? Biti na lang hindi na siya nagrereklamo. Gayon, naintindihan namin, mas dapat inaalagaan ka. Walang anak ay hindi issue sa pamilya namin. Basta't mag-reconcile sa kapatid ko, gagawin namin ang kahit ano. Ikaw. Hayaan mong ako ang mag-asikaso nito. Suyaya, sinasabi mo na basta't mag-reconcile ako sa kapatid mo, handa kang gawin kahit ano? Unaman, kung ganoon, lumuhod kang gayon. Bake it? Hindi ba't sinabi mo, mag-reconcile kami na kapatid mo, gagawin mo kahit ano? Humingi ka ng tawad. Kung wala kang ganitong klaseng sincerity, paano pa kami magkakabati ng kapatid mo? Sige. Makuhade kayo. Gayon lumuhod na ako, kaya pakiusap makipagbalikan ka na kay kuya ko. Hindi kayo sinabi o sa'yo. Ano nang haharat ka pa? Huwag mo akong pabintangan, hindi ko naman in-offer sa'yo yon, ikaw lang nagakala nun, at ako pa nang babastos. Mas bastos ba ang pamilya ninyo kaysa sa akin, sapagkat kinukuha ninyo ang pinaghirapan na iba? Subukan mo lang siyang saktan. MRG, gusto mo siya, pero hindi ka ba natatakot na ang masamang babae ay makasira sa reputasyon ng inyong kumpanya? Tingnan mo, takot ka rin na baka masira ang reputasyon ng pamilya nyo. Takikabiay? Bakit mo ginagawa ito? Mas mabuti pang pirmahan na ng kuya ko ang malaking transaksyon para makakuha kayo ng maraming pera. Para makaupo ka sa harap ng tatay mo. Na may kumpiyansa, hindi ba?
Walang problema, sabi ng tatay ko. Gumastos man ng 3 henerasyon, hindi maubos ang yaman ng pamilya namin. Huwag ka na mag-alala tungkol dito. Ayaw mo bang kumita ng mas maraming pera? Pero masyado na kaming maraming pera sa pamilya. Hindi na namin maubos. Kaya naman, Muyan. Kapag may oras, tulungan akong gumastos ng kaunti pa. Ganito, magiging masaya rin ako. Masaya ka. Una, kasi kapag masaya ka, masaya rin ako. Pero ngayon may nagpasaya para sa iyo. Hindi rin ako masaya, kaya umalis ka na. Kayo, hintayin niyo ako. Hinihintay kayo. Pasensya na, di talaga kita inisip na isali rito. Ano ito? Hindi ba pwede tayong maging magkaibigan habang buhay? Mabuting kaibigan ba? Kahit ano pa ang ginawa kong sobra. Huwag kang mag-alala, kahit ano pa ang ginawa ko, iyon ay para sa iyong kapakanan. Hindi ba palagi naman ganun tayo? Pwede ba tayong maging magkaibigan habang buhay? Pero pwede mo ba akong pakawalan? Hindi na ako makahinga. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Niloloko lang kita. Ayos lang, kung nasaktan kita, magdadalamhati ako habang buhay. Bake it? Dahil, Kung ganyan ka katagal magsalita, hindi kita ililibre ng barbecue. gusto mo talagang malaman. Pikit mo ang MGA Mata mo. Dahil gusto kitang halikan. Ikaw. Totoong gusto na kita for 18 taon. Medyo gutom. May masarap bang pagkain malapit dito? Tamang tao ang tinanong mo, doon masarap. Kayo bahala sayo, Tara. Mayroon akong magandang proyekto. Bigyan mo ako ng 100,000 at sa kalahating taon, babalik ko ng 1 milyon. Baliw ka ba? Kung ayaw mong mag-invest, wag na. Bakit ang sungit mo naman? May nag-report na ikaw ang nakidnap kay Guyan Air para kumita sa Northern Myanmar. Ngayon ay mandaraya ka na, sumama ka sa amin. Sa presinto ba? Mga sister, ang tao ay talagang likas na social creatures, kaya kapag mag-isa tayo, normal lang na maging malungkot. Pero, mas mabuti pa ang mag-isa kaysa makipagrelasyon na wala namang saysay. Mabuting wag na lang mapakasal, dahil walang makakapalit sa'yo sa pagharap sa hindi magandang aspeto ng kasal. Kaya mga sister, kaya mo yan. Sa susunod ulit, paalam.